Magandang gabi sa lahat. Bagong gabi, bagong araw. Kalimutan ang nakaraan. Kung tayo man ay nakulangan ng pag-ibig. Ngayong gabi, magbubuhos ang Diyos ng pag-ibig dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kung kayo ay nakasalo ng pag-ibig, ang pag-ibig ang sagot ng lahat-lahat sa buong mundo. Ang pag-ibig ang nagbabago ng buong mundo. Siya ang may kapangyarihan para baguhin tayong lahat. Halina kayo, sambahin natin siya sa espiritu at katotohanan. Let's do the warfare of love. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again. Amen. Forever safe in the Savior's hands. You were more than my words could say. I follow you for all my days. Fix my eyes, follow in your ways. Your ways. Forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. Spirit, soul, and body. In the midst of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. We lift you higher. Amen. I'm free. Higher. Your love, never. I'm free to love. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we Let's do the warfare. Your love has set us free. Oh, oh, oh. The love of God is your weapon against the devil, the God of this world. You are my freedom. We lift you higher. You are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. Dance for your freedom. Oh, oh, oh. Amen. God is a God of love, and the Holy Spirit calls us to call Him Abba, Father. So He is our Father who art in heaven, waiting for you to call Him, waiting for you to be activated by His Word. How great is your love for me. Yes, so huge. You gave up His your love. son for me. So
expensive, Now I am so alive great. and free. Father, I love you. Father, I love Mean what you sing. Do not just sing. you. Oh, God is waiting for your proof that you really love Him. Your love made a way for me, and into me you see. You love every part of me. Father, you love me. Father, you love me. Oh, the love of my Father is deeper than any love I know. Oh, the grace that He shows me, His love overwhelming. This I know, the love of my Father. My Father, His name is Love of Jesus my Christ. Father. He's my Father. Love of my Father. His love is so big, is so great. Love of my Father. Abba, Father, your love is never ending. There's no other love like yours. In your presence, my heart is overflowing. Father, I am yours. Abba, Father, your love is never ending. There's no other love like yours. In your presence, my heart is overflowing. Father, I am yours. Oh, the love of my Father is deeper than any love I know. Oh, the grace that He shows me, His love overwhelming. This I know, yeah. Oh, the love of my Father is deeper than any love I know. Oh, the grace that He shows me, His love overwhelming. This I know, the love of my Father, the love of my Father, The love of our Father is overwhelming. my Father, He has given us everything. love of my Father, love of my Father. The Father in heaven have loved you with an everlasting love, and we know that He sent His only begotten Son to heal the world. And don't you know that healing is just a gift? Would you mind to receive that gift? I want everybody to find someone. I want Ate Helen to pray for those who are, need prayer for their health. Right now, healing is available because in the presence of God, there is that river, mighty river, that will just run through the children of God. Okay, find someone to lay your hands wherever you are in the midst of this service. Maybe you are sa bahay kayo, Tagalog tayo, kunin nyo lang kung kayo ay believer. Ilapat nyo lang yung kamay nyo. Manalangin kayo, paniwalaan ninyo na ang Diyos na Ama ay nagpadala ng kanyang river of healing sa buong mundo.
Kahit hindi ka believer, available yan para sa lahat. Sa mga anak ng Diyos na magiging channel tonight, ipapakita ng Diyos sa inyo na totoo ang sinabi niya, na regalo ang healing. Tanggapin lang, paniwalaan lang, and you will have it tonight. Yan ang essence po ng ating service. To serve, okay, dito lang. To serve, yes. To serve the power of God. Sapagkat gusto niya magpakilala dahil malapit na po siyang dumating. We are readying the church, ang mga anak ng Diyos na na-channel ng kanyang kapangyarihan. God gave you the power to heal people. Luke 4:18. The Spirit of the Lord is upon us, children of God, for He hath anointed us to preach the gospel. My desire is just like Paul, na kapag ako ay nag-preach ng salita ng Diyos, kahit nakikinig kayo, dahil ang salita ng Diyos ay Diyos, and you're going to experience the power of healing, even right now. Kahit nasa live stream kayo, just believe, pray for healing, tell the Father in heaven that I need to release. I release healing to this somebody from the top of their heads to the sole of their feet. And I believe the Holy Spirit will do that as you confess. At bilang anak ng Diyos, John 1:12, patunayan ng Diyos sa inyo na kayo ay parang gripo, channel ng kanyang healing power. Kahit anong sakit, cancer, anumang klaseng sakit, the name which is above all name has power over this sickness. Kaya nga lang po, ang mga tunay na anak ng Diyos, ang lagusan ng kapangyarihan. Do not pray religiously. Pray with your relationship to the Lord Jesus Christ, and surely it shall be done even now. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. You've heard their prayers. I believe we ask this all in Jesus' mighty name. And everybody say, Amen. Just receive it and you shall have it. Amen. So magandang gabi sa inyo lahat. You should be glad na kayo ay naka-receive ng regalo. Just believe na regalo ng Diyos ay ang inyong kagalingan. Spiritually, physically, financially. Patunayan ng Diyos sa inyo na at this moment, pag ginawa natin yung kanyang instruction, tayo ay makareceive ng kanyang regalo. He's a God of gifts. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believes in Him, did you believe tonight? Surely, sabi niya, you shall receive the gift that I am sending you through the Son, which is the Lord Jesus Christ. So tonight we continue to talk about love because love is the most powerful, most essential weapon in this world. The reason why Jesus came ay gusto niyang magdala, i-express ang pag-ibig ng Diyos na Ama na walang makapantay. Praise the Lord. Ready na ba kayo? Mayroon na kayong teachable heart. Pumunta kayo rito para saluin ang salita na makapagbibigay ng solusyon sa anumang mga problema ninyo. Alam ng Ama kung ano ang problema natin. Inside and out, nababasa niya, alam niya. So I want everybody to join me. At isipin ninyo, sana nandito ang mga pamilya ninyo. But nevertheless, dahil kayo ay nandito, kayo ang importante. Dahil gagamitin kayo sa lahat ng tao. Hindi lang pamilya, kundi lahat ng makita ninyo mga taong nangangailangan ng Diyos. Kilalanin muna natin ang Diyos. At tayo ay magpakaanak. John 1:12, bibigyan tayo ng kapangyarihan sa pamagitan ng ating pananampalataya. So anong klaseng pananampalataya meron ka? Are you faithful? Are you not late always?
then yun ang klaseng pananampalataya na i-present natin. Akala natin kasi basta na lang tayo nag-believe. Well, tuturuan ko kayo. Ako po ay galing sa religion. Hindi namatay si Jesus para sa religion. Namatay siya para ako magkaroon ng relasyon sa Ama sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Kaya ngayon, may relasyon ako sa Kanya. So, if ever na may relasyon na ako, ibig sabihin, sabi niya sa John 1:12, bibigyan niya daw ako ng kapangyarihan para ma-identify ako sa lahat ng tao na nakakilala sa akin dati at maging ngayon na ako ay nabigyan na ng kapangyarihan. So the moment I lay my hands to the sick people, nakikita ng dalawang mata ko, they're healed. Bakit? Kasi yun ang proof na ako ay anak ng Diyos. Lagusan ka ng kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig ay may aksyon. Ang pag-ibig ay may ebidensya. Ang pag-ibig ng Diyos ay ang pagbibigay niya ng kanyang mga regalo. The best gift na binigay niya ay ang kanyang banal na espiritu sa mga taong tumanggap sa kanyang bugtong na anak. Ay bibigyan ng karapatan na maging anak o kapangyarihan, power, para meron kang pagkakaiba sa ordinaryong mga tao dito sa lupa. I'm so glad in my life through the years, sinasabi ko sa inyo, na ma-miss ninyo ang regalo ng Diyos pag hindi kayo makinig. All you have to do is to listen. Hindi pwedeng pasimba-simba lang kayo para lang check attendance. Gusto ng Diyos talagang nagsimba ka because kilala mo siya. Because siya yung ama mo eh. Dapat lang sambahin siya sa espiritu at katotohanan. Dahil yun ang sabi niya. It's your responsibility. Kahit na yung mga magulang mo walang nagawang tama sa'yo, walang nagawang puro pa lahat pinabayaan ka, bilang Kristiyano, responsibility mong alagaan ang iyong magulang. That's the Christian way. Yan ang magpapatunay na tayo ay tunay na anak ng Diyos. Hindi dahil feelings, dahil ang pag-ibig ay hindi feelings. Ang mundo ay, I don't feel like going to church. I don't feel like, wala ko na feel. Well, hindi ganyan ang Diyos. Kaya na-feel mo, kaya hindi mo na-feel, gagawin mo ang command ng Diyos sapagkat ikaw ay anak ng Diyos. Alright. So ano nga ba ang pag-ibig na to? Gusto ko pong i-example para makita ng inyong mga mata at nasa Facebook. Ang pag-ibig ng Diyos kay Lilibet, hindi ko siya kaano-ano. At sino mang tao ayaw lumapit kay Lilibet, ayaw siyang samahan sa kanyang buhay. Even ang kanyang mga kadugo ay iniiwasan, nire-reject si Lilibet. For 21 long years, siya mismo ang nagsabi, Nay, kasi nanay ang tawag sa akin, 21 years mo na akong inalagaan. Kung hindi sa iyo, matagal na ako patay. Hindi ako nagsabi niyan, si Lilibet. Dito, pinatunayan na hindi kailangan kadugo mo. Dahil inibig ako ng Diyos, natural yung pag-ibig na binigay niya sa akin, kahit hindi ko kano-ano, kaya kong ibigin. Because of grace. Ang grace ay enabling power, kapangyarihang magawa mo ang bagay na hindi mo kayang gawin. Walang taong gustong tumulong kay Lilibet. Only God. Kung totoong nandyan ang Diyos. At alam ko na lahat tayo ay nakikinig, nakakakita kung ano nangyayari. Love. You need to understand love. Ano bang love? Sa mundo, ang love ay marumi. Ang Diyos ay, ang pag-ibig niya ay malinis.
Kaya kung godly yung love mo, hindi yan maglagay ng sorrow. Walang titano. Kung malinis ang love mo, sa dulo, masaya ka. Walang added sorrow. Walang dagdag na sakit o ano paman. Kaya pag ikaw ay umibig, pero yung pag-ibig mo makamundo, may titano. Tingnan mo yung mga tumboy. Sa dulo, ano? Ngayon si Aiza Sigera, ano? May sakit. Sabi naman ng Bible, kapag tayo daw ay gumagawa ng hindi ayon sa Diyos, natural, hindi kanya mapangalagaan because nagrebelde ka. Gumawa ka ng iyo. You rebel against God. Kaya nga dito sa church, sinasabi ko sa inyo, ito ay hospital. At ito ay eskwelahan. Dahil kayo ay na-born again, dito kayo mag-aral. Dito din kayo i-heal. Dahil ang promise ng Lord, ang church ni Jesus, whose head is the Lord Jesus Christ, is what you need in your spiritual life. Amen. Pero hanggang ngayon, sabi mo sa katabi, malamig ka pa sa Sprite sa pag-ibig mo sa Diyos. Naalala niyo nung bago pa lang kayo, paiyak-iyak kayo, namumula-mula kayo. Hindi pa nag-start ang simba, nandyan na kayo. As usual, pag nakuha na natin yung ano natin, okay na tayo, medyo may pera na tayo, andyan na yung busy. Andyan na yung may rason ka. Pero pag ikaw may problema ka, pupunta ka sa coffee shop at kaya mo mag-absent. Dahil kailangan mo ng crying shoulder. Bakit ganun? Di ba? Kung ikaw ang Diyos talaga ang sakit, ano? Pero wala tayong magawa. Ang mga tao ay sadyang tao. In these last days, gusto ng Diyos na i-present sa inyo ang pag-ibig na hindi nyo pa naintindihan. Dahil kung naintindihan natin ang pag-ibig na natanggap natin, nakaka-heal siya forever. Everlasting ang healing niya. Maging sa utak mo, sa trabaho mo, sa pera mo, healing is available only in this God who is love. So therefore, love is the most excellent way of warfare. Ilang beses na ba ako nakapatanggap ng Muslim? Dahil siyempre, pag Muslim, ayaw nilang magpa-pray. Siyempre, may mga strategy ang Diyos. Lately, nandun sa hospital, Ismael ang pangalan niya, at saka si Jubita. Ang bagong kasal sila. Pwede ba ako manalangin? Siyempre, pag anak ka ng Diyos, na-train ka eh. Kaya kung hindi kayo na-train, talagang wala kayong magawa. Nakatingin kayo sa may sakit. Katulad nung hinahabol-habol na naman ang hininga. Tingnan mo lang. Pero kapag ikaw ay na-train at alam mong anak ka ng Diyos at alam mo nandyan sa iyo ang kapangyarihan, hindi mo kaya tingnan lang. Hindi mo kayang tingnan lang. Dahil kilala mo ang Diyos, kilala mo rin ang sarili mo. Tama ba? And because you have love, dahil may pag-ibig ka sa Diyos. Kaya nga nangangailangan siya ng katawan. Kailangan niya ang katawan mo. Hindi niya kailangan yung mga gawa mo na mabuti. Kailangan niya ang katawan mo. Okay? Kaya nga may training tayo. Dahil kailangan niya ang katawan mo. Kailangan niya ang katawan mo. Dahil tawag sa atin, body of Christ. Am I the body of Christ? Kung ako ay katawan ni Kristo, naka-connect ba ako sa ulo? Ano ba yung sinabi ng ulo? Nagbibigay siya ng direction. Nagbibigay siya ng instruction. And mind you, take down notes, ang instruction ay abilidad ng Diyos. Kapag sinunod mo ang instruction ng Diyos, abilidad yan ng Diyos ang ginagamit mo. So paano hindi siya nakakaserve ng purpose? Dahil abilidad niya yun eh. That's why we need to hear the voice of God. Siya ang nagbibigay ng instruction. Remember, ang Diyos po ay salita. Pag sinabi mo, I trust the Lord, ano yung
Anong salita ang ginamit mo para sabihin mong nag-trust ka sa Lord? Ang Lord hindi siya wala siyang katawan, siya ay salita. We need to reintroduce Jesus. Kaya sabi ko kay Ismael, pwede ako manalangin. Hindi sila sumasagot. Muslim ba kayo? Opo. Walang hindi tunay na Muslim. Kung tunay kayong Muslim, naniwala kayo kay Isa Almasih, napangiti sila. Opo. Ngayon, tawagin natin si Isa Almasih kasi nakarinig siya, buhay siya, namatay siya pero nabuhay muli. At siya ang tawagin natin para makahinga yung asawa mo at ikaw din. Talang nakita ko ang pagbabago ng mukha nila because I know ang mga Muslims ay katulad din ng mga Catholics. Naniniwala sa Diyos na wala. Naniniwala sa Diyos na hindi nila alam kung sino ang Diyos nila. Tawagin ba nila yung ganun dahil may negosyo sila o yung Santo Niño? Tayong mga born again, inaasahan ng Diyos ipakilala ang tunay na Diyos. So, maybe first time niyang narinig sa angel or Bible, nandyan ang Isa Almasih. Kung totoo kang Muslim, maniwala ka kay Isa Almasih. Tumango silang dalawa. So, manalangin ako kay Isa Almasih. At watch out kung anong gagawin ni Isa Almasih. At yun, I pray, they followed my prayer. And in the name of Isa Almasih, in the name of Jesus, I believe sa mukha pa lang nila, malalaman mo sa mukha kung nakapasok ang salita ng Diyos. Halos hindi makahinga yung kanyang asawa. Siyempre, hindi na nga makahinga, may nakabalot pa. Ganon talaga. Dahil nagtatago sa dilim. So that is the essence of love. Ano bang pakialam ko sa inyo? Ano bang pakialam ko doon sa mga ex-BCF na nagko-copy at sinichismis ako? Anong pakialam ko sa inyo? Well, may pakialam ako dahil inutusan ako ng Diyos na mahalin kayo kahit sinichismis nyo ako. That is the command of God, to love everybody. My command, the command of God is my pleasure to do. That's why God said, no matter what, ano man ang sinasabi ng mga tao, ano man yung mga pinagsasabi nila dyan, ganyan si pastora, hindi ko naintindi yun. Ang inintindi ko, natulungan ka ng BCF. Kung hindi kayo nakatanggap ng pag-ibig, saan yung mga sinasamahan nyo ngayon? Nandoon ba sila nung binabato ang bahay ninyo ng mga buang? Nandoon ba sila nung kayo ay nagdideliryo? Si pastorang nandun ah. Amen? Ngayon, tell me, bago mo lang na-meet yung tao, naniwala ka? So, i-chismis nyo pa yung tumulong sa inyo? Look at your neighbor. Ano bang natulong ng mga taong nag-i-invite sa inyong lumabas sa BCF? Tell me. Maybe natulungan kayo ngayon pera dahil may utang kayo. Yung mga yung kinasal dito na walang pera, ando, nakapicture. Okay lang. Ang ginapaabot ko, I love you with the love of the Lord. Gusto kong makilala nyo ang love tonight. Dahil nung time na nag-message ako last time, mukhang hindi nakapasok. Sabihin mo sa katabi, ibang love pa rin ang nakatayo sa'yo. Kaya hindi ka hindi ka nag-move. Dahil kung totoong love ang natanggap mo, totoong love din ang natanggap ko, may pagbabago tayo. Tama ba? O sabihin mo nga sa katabi mo, mukhang hindi totoo yung love mo. Oh, I love you with the love of the Lord. Sister, brother. Pony, baloney.
Christian. So itong message ng Diyos. What is the message of your religion? The message of the gospel of the Lord Jesus Christ is purely the message of love. And so love is the most powerful weapon of God against the world. Because the world tells you to hate. The world tells you to gossips, to separate. May religion ako, may religion ka, magkaiba tayo. Pagdating sa naghihingalo ka, walang religion na kailangan. Pag-ibig ng Diyos ang kailangan. Stamp your feet, shout, I want revolution tonight. Tanggalin niyo yung love sa mundo. Ang pag-ibig ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. And tonight, we're going to do the warfare. Paglaban niyo ang pag-ibig ng Diyos. Namatay siya para sa inyo. Don't allow ang pag-ibig ng mundo makatitanong sa inyo. Ang pag-ibig ng Diyos, no sorrow in it. Umibig ka, tumboy ka, na umibig ka sa kapwa mo babae, titano. Sa dulo, ayun, dialysis. Fornication. Talks about dugo eh. Yung cell nyo, pag nag-fornicate kayo, nag-adultery kayo, nag-intercourse kayo, dugo, yan. Naintindihan ba natin? Kaya yung mga may HIV, kung ano-anong katikati na lumalabas sa kanilang hinil sila ng Lord, may plano pang bumalik. Talaga naman. So kaya nga, itong church na to, pag hindi ito powerful to hold ya, ay pwede kang bumalik, masahol ka pa nung nag-umpisa ka. So tonight, I want you to shout the love of my Father in heaven. Come on. And we know that there are different aspects of love. Nakita natin yan. Patient, love, kind, and all those stuff that describes the love of God. But the importance of love is how to love, how to have the grace of God to be able to forgive people. It's the greatest thing that I ever received out of this love. Ang pag-ibig ng mundo, walang forgiveness eh. Ang pag-ibig ng Diyos, una talaga matanggap mo forgiveness. Kaya makapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos because may forgiveness. You cannot forgive others when you do not receive forgiveness from God. Let's go for the first, tingnan natin. Forgive them and take care of them, sabi ng Lord. So Christ, look at, mahirap. Yung pagod na ako nag-preach, tapos dadalhin ko sa hospital. Nag-usap na mayroong ambulansya, mamaya umulan, wala ang ambulansya. Siyempre lahat yun, talagang karga mo yan. But the love of God continues, sustain. Hindi ko kaya, but sustainability, power of God is evident when you truly receive the love of God. May sustainability power kayo. May patient ako. Ako wala na akong patient. Nung gabi na yon sinabi ko, nandyan si Jojo. Wala. Nasa Davao daw, pastora. Lord, pagod na ako. Narinig ng Lord. Maya-maya, tumawag sa 911, parang kidlat. 6 na tao na malalaki ang pinadala para makarga si Lilibet sa ospital. I have the right na magreklamo na dahil hindi ko na kaya ang kapasidad ko. So, when I say, Lord, hindi ko na kaya, He took over. At papunta pa lang si Jojo doon, ang yung ambulansya, nauna pa sa kanya. Then when they went there, salamat kay nurse, sabi nga ng Lord, no problema. Plus niya yung nurse, plus niya si Dr. Rapacalda, agad-agad nandun na. Pagdating ng ambulansya, agad-agad nakapwesto.
When you become a believer, when you become a child of God, as long as wala tayong alanganin sa ating pagkaanak ng Diyos, wala din alanganin ang Diyos magbigay sa iyo kung anong kailangan mo. And I thank God, sabi nga ni Jojo, Ma, kung wala ka, walang faith, hindi kaya si Lilibet. Yes, 21 long years. With all the money that you have. When you love, ang pag-ibig po ay may cost. Kaya ayaw umibig ng iba. May cost. Pera, time, kailangan ibigay mo yan kung totoong umiibig ka. And sustainability power. And because of God, may na-disciple ako. Nandyan yun si Helen, talagang kaya niyang umagahin doon. Praise God. Nandyan si Gingging, sila lahat. Talagang tinitingnan nila, ano ang kanilang maitulong. Not only money, but yung kanilang presence. Kasi yung tao walang pamilya. God knows. Na 21 long years, hindi ko yon kaya. But the Lord sustained me. Pinapaliguan ko pa yan. Ang sobrang busy ko, nag-hire ako magpaligo. Magbayad lang ako para paliguan siya. Because of love. Dahil kung hindi love ang reason ko, mahaba na isang taon. Sober. Haba. Because of this introducing to you the love of God, that all things can be possible with this love. So tonight, we are going to to proclaim warfare. Your house must have the love of God. If you have the love of God, you can fight everything. Everything will be yours if you have the love of God. Remember, ang sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. And because of Lilibet, siyempre ang tagal nating hindi nakabalik sa provincial hospital at lahat ng mga don'ts ay hindi makapasok. Dahil nandun si Lilibet, natural papasok kami. Anong ginawa namin? Paisa-isa kami makapasok dahil bawal nga. Pagdating doon, kahit nakita na kami ng mga nurse, na marami pala kami doon kay Lilibet, hindi kami sinita sapagkat kilala nila kami. At natuwa sila na nandun kami. And I tell you, it's about hell. Impyerno talaga, wala ng lugar. Ultimo yung nagabantay, siksikan. Ang mga tao, kahit may pera, doon sila nagsisiksikan kasi libre. Parang gusto kong sabihin, pwede naman kayong mag-clinic. Pero hindi bahala na, doon na lang. Anong sakit? Lagnat lang. Dahil wala kang alam. Then when we go out, we say, salamat Lord, marami kaming alam. Hindi na kami pareho ng dati na tulad ng nagsimba dito na ni RJ, ano daw ang sakit mo? Hindi pa na findings, pastora. Kailan ka pa dito? Friday. Araman ng pastor ko, pastora, nag-pray man. Friday pa, way ka pa kagwa. Tomorrow, labas ka na. Everybody can pray. But is that prayer is connected to God? Because if it is connected to God, then surely He's going to heal ya. Amen? So sana mag-amen kayo kung totoo kayo. Diba? Kasi kung totoo kayo, kapag amenable kayo, pupunta sa inyo yung ini-amen ninyo. Yan ang kulang sa atin information about what we are doing. So kapwa hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ano pakialam ko? Ang dumi-dumi, ang baho. Ba't doon ka, pagod na pagod pa ako for the whole week, na triple yung aking ginawa. And then, pupunta ako doon kasi gusto ko maramdaman, hindi yung nag-uutos-utos lang ako. Gusto ko maramdaman ni Lilibet na nandyan ako.
At alam ko na hindi na siya matanggap sa dati niyang tinitirhan. Pinalagyan ko siya ng bahay niya doon na maliit na kwarto. At ano ko siya? Wala. Because of this love. Hindi ko kaya na wala siyang matulugan. And even yung may-ari, talaga ay support para lang tanggapin siya. Finally, inunahan ko na siya. Pag lumabas ka dito sa simbahan ka, hindi ka na makalayas. Opo, Nay, humiyak siya sapagkat hindi niya akalain yun ang sasabihin ko sa kanya. Nobody will accept Lilibet except God. 1 John 4:8. Then, he said, 2 Timothy 3:1-5, are you ready to hear this? Nasa last days na po tayo, pero yung iba sa atin, hindi pang last days ang ating mga ugali. Mukhang beginners pa lang tayo. I thank God sa pag-ibig na tinanggap ni Jocelyn at ni Russell. Bakit pareho naman tayong tumanggap Ba't ang bilis ng mga pagbabago sa buhay nila? Sabihin mo nga sa katabi, siguro totoo yung pagtanggap nila. Fine! Anong diferensya ng pagtanggap natin? Patas tayo. Bakit sila napakabilis? Depende sa puso. Yung iba dito na nga halos dito na nakatira. Mukhang hindi pa tanggap-tanggap, hindi pa matanggap-tanggap yung pag-ibig ng Diyos na makapagbigay ng pagbabago sa atin. Pagbabago ng lahat. Maging ang ating pera, babaguhin ng Lord ang finances natin. Dahil siya ay Diyos ng pagbabago. Natanyas, hindi nyo yan matanggap ngayong gabi. Wala ring pagbabago. You come to church, going out, nothing. Nothing happens. Tandaan mo ito. Sabihin mo sa katabi, tandaan mo ito. Magiging mahirap ang huling araw. Ito na nga. Hindi nyo ba nakita? Sa Senado, naglabasan na ang mga bilyon-bilyon nila nga mga talagang natural yun. Hindi na tayo dapat mag-spend pa ng maraming time. Iba naman, talagang si Jigoy, lahat talagang detalye. Hindi pa nga nyo nabasa itong 2 Timothy, Sabihin mo sa katabi, instead of tumingin kayo sa natural na mga sinful world, dito kayo dahil kayo ay maliligtas. Hallelujah! Shout! Kailangan talaga i-push ko kayo. Alam niyo, ang katamaran ay galing kay Satanas. Ang katamaran ay galing kay Satanas. Kunayb na kunayb ang flesh. Ang flesh ay gamit ni Satanas. Ang spirit ay gamit ng Diyos. Come on, make a choice tonight. Tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw dahil magiging makasarili ang mga tao. Self-centered. Selfish. Ito yung ating pakikibaka. Ito yung ating kalaban. Being self-centered and selfishness. Makasarili ang mga tao ngayon. Amen ba? Amen? Talagang conducive na conducive sa pita ng laman. Kaya sabi ng Lord, sakim sa salapi. Kahit may pera na, talagang namumroblema pa. Paanong i-milyon ang pera? Gusto one time milyon agad. Mayabang. Mapagmataas. Prideful. Mapang-insulto. Lalo na kapag ikaw ay Kristiyano. Manalangin lang kayo dyan. Wala naman kayo mga pera. Siyempre, persecution. Naranasan ko ito. Sabi nila, ang ministry ni Pastora parang nasa na siya. Nasa honeymoon stage na siya. Yes, buhag-hag free din ako noon. Kung gusto mong marating ako at kung makita ninyo na kung ano nakikita niyo sa akin, hindi dapat. Nagchichismis kayo dyan sa likod, hindi dapat yan si Pastora may sasakyan. Dapat sa kanya, yung sasakyan niya, atin yan. Kung gusto niyong marating ang narating ko,
willing kayong dumaan sa pinagdaanan ko. Are you here? Hindi ako nakarating sa ganito kung hindi ako dumaan sa mga bagyo. Do not just talk. Know what you're talking about. Salapi, mayabang, mapagmataas, mapang-insulto, masuwayin sa magulang. Kaya kahit yung mga anak nila, hindi na nila makontrol. Okay lang. Mapagmataas mapang-insulto, masuwayin. Walang utang na loob. Can you imagine? Ni hindi ka man lang nagsabi, pastora, tabi-tabi, ayoko na dito. Kasi may rebuke doon ako sa kabila kasi walang rebuke doon. Lahat ng tulong na experience dito. Hindi ako naniningil, sinasabi ko lang. In fairness naman sa Diyos na walang narinig yung ibang mga tao na walang alam, kundi yung side ng mga umalis dito. Hindi naman pwedeng hindi ko yun sagutin. Wala kayong kalaban-laban. Narinig nyo lang. Sila nakarinig din Can you imagine? 14 years ka dito? May nagsabi lang sa'yo sa labas, sumama ka. Instead na ikaw ang magsalita kung anong meron dito, doon ka pa kumuha ng information sa labas. Sabihin mo sa katay, ang galing-galing talaga ni Satanas. But he cannot prevail in this church. Hades cannot prevail. Hallelujah. Hallelujah. Alam ko ang palakpak na totoo. At hindi makadiyos. Ayaw nila makipagsundo sa kaaway nila. Ayaw. Gusto nila makipagsundo doon sa rebelde din. Parang kamaradere. Doon din sila. Dito tayo magkakilala kung anong kulay meron tayo. At hindi makadiyos, ayaw nila makipagsundo sa kaaway nila. Tayo inutusan ng Lord makipagsundo ka. Love your enemy. Whether you like it or not, that is a command of our God to love your enemy. Ayaw nila makipagsundo. Malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili, at galit sa anumang mabuti. Kung ano yung tama, baliktarin nila. Hindi lang yan, mga taksil sila. Ang daming sinabing mabuti dito noon Noong walang matirhan. Walang matirhan, walang makain. Dahil sa pag-ibig ng Diyos nandito. Lumaki. Ayun, di nakilala ang BCF. Mga taksil. Lahat ng sinabi, binaliktad. Masahol pa. Mapusok. Mapagmataas. Mahilig sa kalayawan. Sa halip na maibigin sa Diyos. Ipinakita nila makadiyos sila, pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Sa English, they reject the power of the gospel. Ang gospel na minsan ikaw ay sinave. What did you do? You counter. You reject the power. And so God said, if you reject my power, I will also reject you and your descendants to the next generation. Pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Obviously. Nakita ninyo, na-observe ninyo? Hindi ko sinabing perfect ang BCF. Observe lang. Puno sila ng sakit. Puno sila ng maintenance. Of course, hindi natin pinagmamalaki. Hindi tayo happy na gano'n ang nangyari sa kanila. We desire them to see the love of God. Gusto ko makita nila ang pag-ibig ng Diyos kay Lilibet. At least may isa. Sabihin mo nga sa katabi mo, alam mo ba ang pag-ibig ng Diyos? Ngayong gabi makinig ka para malaman mo na ang pag-ibig ng Diyos ay walang katulad. Wala kang makikitang ganito kung umibig. Nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Power is the difference.
Ang pag-ibig ng Diyos ay may kapangyarihang mag-heal. Kung ikaw ay may sakit, tanggapin mo lang ang pag-ibig ng Diyos, you're going to be healed. Simple lang yan, pero hindi naintindihan ng tao. Paano? Ang mga Kristiyano hindi rin marunong magpaintindi dahil sila din ay hindi nakatanggap. Pinakita nila maka-Diyos sila, pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Hanggang ngayon, sinasaway pa rin. Sabihin mo nga sa katabi, pag sinasaway ka, wala kang kapangyarihan. Ang plano ng Diyos sa iyo, ikaw na ang magsaway. Tama ba? Mukhang hindi na kayo nakinig. Sabihin mo nga sa katabi, ikaw ba ang sinasaway o ikaw na ngayon ang nagsasaway? Palakpak. Makinig kayo. Iwasan. Look at your neighbor. Iwasan mo ang taong ganito. Yung katabi mo, iwasan mo na. Bad influence. Kahit dito sa loob mismo ng church na to. Kaya nga kanina pinatanong ko sa iyo, brother, ano ba ang influensya ko sa iyo? Baka naman naka-influensya ako sa iyo ng masama. Pakisabi para makorek ko naman yung sarili ko. Kasi sabi ng Bible, iiwasan ka. Dahil hindi nakikita ang kapangyarihan ng Diyos sa iyo. What is the difference between anak ng Diyos at hindi anak ng Diyos? Kapangyarihan. Simpleng maglinis ka, hindi mo kayang gawin. Ano bang ibig sabihin yan? Hindi, wala kang kapangyarihan. Wala kang kapangyarihan maligo. Wala kang kapangyarihan maglinis. Oh my goodness. Kapangyarihan ang pagkakaiba natin. Ang may kapangyarihan lang ang may influence. Come on. Dahil ang Holy Spirit ay influential. Siya ang may influence. Hindi lang alcohol ang may influence. Ang Diyos ang may influence. Ang banal na Espiritu. So I want you to know the kind of love na gustong ipaabot ng Diyos sa atin. At sabi niya, ano ba talaga ang tunay na pag-ibig? Let us pray. Alam ko nandito tayo. Sabihin mo sa katabi, hindi ka na selfish. I'm sure hindi ka rin self-centered Christian. Or kung nandyan pa kayo, we will pray for them. Manalangin tayo na matuto sila mamatay sa kanilang sarili at mabuhay para sa Diyos. Dying from your flesh, dying from yourself, and live for God. And that is the message of the gospel. The message, ano bang magandang mensahe? Good news na yan. Magandang balita. Ang pag-ibig na message ng Lord. Sa bawat tao, sa buong mundo, ang magandang balita ay ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah! Ano ang dala ng pag-ibig ng Diyos? Lahat. Pag-ibig ng Diyos, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kapag may pag-ibig, may giving. You cannot love without giving. You can give without loving. Yan ang pag-ibig ng Diyos. May giving agad. I love you. Agad-agad may ipakita. May ebidensya. Hindi yung I love you lang. Sagutin ka rin ng I love you din. Alam mo na. Sex ang pag-ibig ng mundo. Kaya maraming nabiktima dito. Ang maling klaseng pag-ibig ay sex. Sex is love and love is sex sa mundo. Ang sa Diyos, ang pag-ibig niya ay giving. Genuine. Giving yourself. Everything in you, you give. Malinis ang pag-ibig ng Diyos.
Nakaka-heal. Kapag tinanggap mo ang pag-ibig ng Diyos, lumilinis ka. Malaman mo talagang lumilinis ka. Spirit, soul, and body. Malayo ka na ngayon dahil matagal ka nang umibig sa Lord. Yung mga umibig sa Lord, ang layo mo na. Hallelujah! Naisip nyo ba kung ano kayo noon? Yung iba noon at ngayon, pareho lang. Sabihin mo nga sa sarili mo, ano ba ako noon? Nag-start lang akong umibig sa Diyos. Ang pagbibigay sa gusto ng Diyos, ang layo ko na. Ang marami ng pagbabago sa buhay ko. I can now forgive people na ng sama ng loob ko. I can see them face to face. And I told them, I love you. Kahit yung quantum issue, sinabi ko sa harap niya, I love you. Ang sakit nun, ha? Milyon ang nawala sa'yo, sabihin mo lang, hi, hello. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, sinabihan ko pa siya na, itama nyo na yung mga mali nyo. Wala kayong alalahanin sa akin. Bayad na ako ng Diyos. Matthew 22:36-39. Teacher, ano po ba ang pinakamahalagang utos? Yun ang tanong kay Jesus. Maring ito din ang tanong ninyo. Ano bang pinakamabigat na utos? Gusto ko yung pinakamabigat na utos. Yung pinaka-great na utos. Sa kautusan, sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Ninyo, partial eh. Look at your neighbor, sinabihan ka maligo ka, hindi ka naligo, partial. Kung mahal mo ang isang tao, kung anong gusto ng iyong minamahal, gagawin mo lahat. Much more ang Diyos. Sinabihan ka ng Diyos, baliwala sa'yo. Then tell me, kung iniibig mo siya, ang taong umiibig ay binibigay niya ang nakakasiya sa iniibig niya. Palakpak. Check natin. Ito ang pinakamahalagang utos, the great commandments sa kautusan. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa. In other words, ang kaluluwa, wag mong i-connect. Panay ka ng connect. Connect mo sa mga bastos, connect mo sa mundo. Connect mo lang sa salita ng Diyos. Kung sakaling nakakita ka ng mga bastos, basta't nakakonect ang iyong kaluluwa sa kaluluwa ni Jesus, safe ka. Dahil ang kaluluwa ni Jesus ay makapangyarihan. At ng buong pag-iisip. Tingnan mo yung mga young people natin. Sabihan mo yan ngayon, bukas iba naman. Dahil ang isip nila ay umiikot-ikot kung saan-saan. They cannot control. Kaya binigyan tayo ng banal na espiritu para i-control ang iyong pag-iisip. Hindi na pagustuhan mo, pati sa puwet ng mga babae, nandun yung isip mo hanggang sa ilalim. Sabihin mo sa katabi, kaya mong i-control yan. Dahil pag hindi mo na-control ang isip mo, lahat iisipin niya. Mukhang ngayon, ako lang nakaintindi ng aking Na-notice niyo mga isip niyo kung saan-saan? Pwede nandito kayo sa, pero iniisip niyo yung puwet ng babae, yung ari ng lalaki. Sapagkat hindi mo yan makontrol. Kaya nga, dahil sa pag-ibig ng Diyos, binigyan ka ng kapangyarihan para makontrol. The fruit of the Holy Spirit. Self-control. Binigyan ka ng kapangyarihan para i-control mo ang mind mo. I-control mo yung pita ng laman. Or else ikaw ay rapist kapag hindi mo na-control yan. Kaya pag anak ka ng Diyos, kontrolado ng Diyos ang lahat sa iyo kapag sinuko mo sa Kanya. Ito ang pinakahalagang utos sa lahat. Sa lahat-lahat ng utos ay kalawang pinakahalagang utos ay katulad din nito. Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. How do you? Hindi ko kaya.
Hindi ko kaya makita si Lilibet na walang matuluyan, walang makain. Bahala na. Sabi ko nga, ako naman may makakakain ako kahit paano. Siya, wala siyang kalaban-laban. If people will reject her, wala. Talagang magtiis siyang walang makain. So kahit wala akong hinahawakan, nangihiram pa ako, bigyan nyo yan. Kasi tayo makahanap tayo ng paraan, pero siya, wala siyang kalaban-laban. And God sees your heart. Kapag pinaligaya mo ang isang tao, maligaya ang Diyos. Huwag kang magmahal dahil may pagmamahal balik. Ano makuha mong regalo or gift kung yung nagmahal ka dahil minahal ka? Gusto ng Lord magmahal tayo katulad niya na walang balik. Can you do that? Hindi natin kaya. Yung bigay ka, bigay hanggang umabot ng 21 years, bigay ka lang ng bigay uli. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah! I define to you what is the love of God. Hindi mo maarok. I told you, no one can compare the love of God. Love is dying from yourself. That's why let us pray for Christians na selfish pa lang hanggang ngayon. Self-centered pa rin hanggang ngayon. Kaya hindi sila nakaranas ng healing. Marami nang nakaranas ng healing, siya hindi. Yung mga selfish, self-centered people, hindi sila makaranas. Dahil hindi sila marunong mamatay sa sarili nila at mabuhay para sa Diyos. Living for God, not for yourself. You live for God. Kaya nga, dahil nakaranas sila ng pag-aruga, nakaranas si Jocelyn ng love ng Diyos. Salamat. Ngayon meron na silang sustainability ng kanilang income para sa ikabubuhay nila. Pero ang maganda, tumubo yung passion, compassion sa kanilang kapwa. That's why they can now express the love of God without condition. At yun ang sabi ng Lord, kapag meron kang ganyang pag-ibig, babalik at babalik sa'yo ang anumang nirelease mo. Come on, stamp your feet. Woo! Alam ko yung galing sa puso. Pwede bang express yung love nyo kung totoong natanggap nyo ngayon ang meaning ng love? Pwede ba kahit hindi naman pasigaw, pero yung totoo ba? Kasi pag totoo yung expression mo, may katapat na pagbabago. Ayoko na kasi pag makita kita bukas, ganun ka na naman. Gusto ko mayroong pagbabago. Our God is a God of change. Hindi mo kayang bilhin ang pagbabago mo ngayong gabi. I want like Paul, na kapag nag-preach ako, ang mga taong nakarinig ay makaramdam ng healing. Because the preaching alone of the Word of God can heal. Hallelujah! 1 Corinthians 12:31, ngunit sikapin ninyo makamtan ang mas mahalagang mga kaloob, mga halagang regalo. Kaloob means regalo. At ngayon, ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Ito yung pinakamabuti sa lahat na tinuro. Sabi nila, hindi ako naniniwala sa, fasting. Ayokong sumunod sa pastora. Natural, okay lang. Kung hindi ka naman mag-fast, so what? Magkaiba naman talaga ang ating pananampalataya. Walang sino mang perfect dito. Kung ayaw nyo naman mag-fasting, ayaw nyo naman mag-speaking in other tongues, no problem. Just don't do that. Ang mahalaga, may pag-ibig ka ng Diyos. Dahil kapag may pag-ibig ka ng Diyos, wala kang lusot. You will extend your love through fasting.
and tongues will be the result of your innermost love nga nagabukal-bukal. Ang love kasi ng Diyos, hindi naman yung, okay, I love you with the love of the Lord. Hindi baloney. Ang pag-ibig ng Diyos, kapag ito ay tunay, nag-grow siya. Kung baga sa mainit na tubig, talagang kailangan siyang kumulo. Yan ang tunay na pag-ibig ng Diyos, papunta sa pagkakulo. Napagkat siya ay makapangyarihan. Ang pag-ibig ng Diyos ay makapangyarihan. Kaya niyang sakupin ang lahat. Even Muslims, I can tell them straight, God loves you. At alam kong wala kayo niyan. Tanggapin niyo lang. Magbabago ang buhay niyo. Well, hindi ka naman makapagsalita talaga pag wala ka. No matter what you say. But if you have, kahit ano pang sabihin ng mga tao, you keep on doing it because alam mong mapabuti yung tao. At nakita mo, sa hospital, talagang hindi mo kaya. Umalis na kami, sabi ni Jennifer, sabi ko, Jean, ang layo-layo, may tumatawag pa rin sa atin. Yung buhok ko, Muslim. Mayroon akong sunglass, mayroon pa akong ganyan. Yung damit ko, loose na loose. Kilala pa rin ako, Pastora. Tapos lumapit kami. Matagal na pala. Nakasimba daw siya rito. Can you imagine? Dalaga pa siya. Ngayon, CS siya. Ang layo, hindi ko siya kilala. Nakilala niya kami. I believe it's not me. It's not us. It was Jesus. Nangangailangan siya ng prayer kasi hihiwain na yung tiyan niya. Siyempre, nandun yung fear. When I start to pray, umuha siya. Umiyak siya. Alam mo, precious ka. Dahil hindi kita na-notice, hindi kita maalala. Pero ako, naalala mo ako. Precious ka. Kaya lumapit kami. Siguro dito hanggang doon kila ang layo, hindi mo na makita yung mukha. Hindi ko na-notice, kahit malapit, hindi ko pa na-notice. Kilala ko ba itong babaeng ito? Hindi. It was God. And you can see in hell, people under you stamp your feet. Please stamp your feet. Sa ilalim ng paa ninyo, may sumisigaw na hindi mo na kayang puntahan. Sa hospital, kaya mo pang mapuntahan. Pero yung sa ilalim ng paa mo, na maraming sumisigaw dyan, hindi nyo lang naririnig. They're yelling, I want to get out here. Eh, doon sa hospital, parang alam mong impyerno. Bandang huli, palabas na kami. Kami pa. Eh, merong megaphone yung gusto ko sanang hiramin, pero alam kong bawal, wala akong lisensya. Sabi ko na lang, pasigaw. Kung Muslim kayo, isalmase. Kung blaan kayo, duwata. Sa English, Jesus Christ lang yan. Tawagin nyo siya. Mahil kayo. Lahat sila naggumanon. So, hindi ko na sila maabot. And you can feel talaga, ma-feel mo yung gumaganon na yung mga tao. Hirap na sila. And I told them, mag-smile naman. Yung mga nagabantay, wag text ng text. Mag-smile naman kayo. Yung mga pasyente ninyo, lumalala ang sitwasyon nila kasi kayo text ng text. Radiation yan. At tumalikod kami. And I believe nakaiwan ka. Kaya ngiti ng ngiti yung mga nakarinig. Nakaiwan ka ng salita na makakall ng attention nila. If you only pay attention to the one who can heal you, surely He's going to heal you today. Now. Last. Matthew 5:44-47. If you review my live stream, inulit ko lang kasi hindi ko naramdaman sa inyo yung pag-ibig ng Diyos. I remember myself, this coming November,
I want everybody to have conference with Love Revolution. I want everybody to focus on this love because this is very important. Na-notice ko, kapag hindi mo siya bigyan ng tuon, madali mong makalimutan. Madali mong makalimutan ang love ng Diyos. Nagagamitin mo sa school, sa bahay, sa mga anak mo, sa iyong sarili, sa palengke, magamit mo ang love ng Diyos. So I want everybody to instill the love which is the most powerful warfare in the whole world. The love of God. Lagyan nyo naman ng love ang clap nyo para at least dahil sa love papasok. Don't look at to the left, to the right. Maging pumunta kayo sa church, sarili nyo. Isipin nyo kayo ay nagsasamba sa Diyos. Huwag kang tumingin sa mga tao sa kabila dahil madi-discourage kayo. On these last days, matirang matibay. Amen? Matthew 5:44-47. Nandito na ba tayo? Ngunit sinabi ko sa inyo na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. Mahirap. Mahirap mahalin ang kaaway. Pero sa Diyos, walang mahirap. Tanggapin mo lang ang kanyang grasya. Bibigyan kanya ng pag-ibig muna, and then bibigyan kanya ng pagpapatawad sa iyong kaaway. At ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, yung mga persecutor. I always pray for them. I cannot name here, but God knows I'm praying for them. I'm praying for those who persecute you. Malign you because you are serving the Lord. Kasi patay sila kung wala may manalangin sa kanila. No one can save them. Kung gagawin ninyo ito, magiging tunay na anak kayo ng inyong Ama na nasa langit. Tanungin mo yung katabi, tunay ka nga bang anak ng Diyos? Dapat nakikita sa iyo. Lahat ng umuusig sa iyo, ipagpipray mo. Lahat ng nagkasala sa iyo, patawarin mo. Kung gagawin mo ito, ay maging tunay na anak kayo ng inyong Amang nasa langit sapagkat hindi lang sa mabuting tao. Niya pinasikat ang araw. Pinasikat niya ang araw para sa lahat. Sa mabuti at hindi mabuting tao. Ganyan kabuti ang Diyos. Palakpakan naman natin. Minsan makapagsabi ako ba, sana ma-hospital siya para magpalakpak siya ng tudo. Hirap sa atin pag wala tayong problema, talagang wala tayong gana. Tama ba? Yung iba na-heal na nga dito, hindi na bumalik. So, kung gagawin ninyo ito, magiging tunay na anak kayo ng Amang nasa langit, sapagkat hindi lang sa mabuting tao, pinasikat ang araw, kundi pati na rin sa masasama. Kaya nga, yung masasama, mahal sila ng Diyos. Paano natin i-practice na mahalin din natin sila? Sa pamagitan ng pag-receive ng love ng Lord, count your blessing. Kaya kahit na masama ang tao, nandun yung love ng Diyos, ibibigay niya sa iyo na i-love mo yan. Dahil ako pumunta rito para sa masasama, hindi sa mabubuti. At hindi lang ang matuwid ang binigyan niya ng ulan, kundi pati na rin ang hindi matuwid. Can you imagine? Kaya tuwing nakikita natin yung mga masasama, sabi natin, love ka talaga ng Lord. I remember, alam niya ni Sinaida, sinabi ko, alam mo, nainggit ako sa iyo. Kahit anong ginawa mo, pinapatawad ka pa rin ng Lord. O ako lang, hindi na kita mapatawad. Alam niya yan, kahit makinig siya ngayon. Sabi niya pa ganun, di mas mahal ako ng Diyos kesa sa iyo. So ngayon ko naintindihan na truly God loves anyone. Kahit hindi ka sumusunod sa Kanya, mahal ka pa rin niya. Gumagamit pa rin siya ng mga tao na kahit hindi ka nakikinig sa Kanya. Naghihintay pa rin siya na balang araw, tawagin mo siya
at gagamit siya ng kanyang mga tao. That's why God is waiting for us. God is waiting for you to be activated para mapadama niya ang pag-ibig niya sa mga tao. Palakpak. Kung ang mamahalin lang ninyo ay ang mga nagmamahal sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Hindi ba't ginawa rin yan ng mga maniningil ng buwis na tinuturing na masasama? Kaya sabi nga nila, yung mga magnanakaw, talaga kung makapag-ano dyan sa Senado, akala mo walang mga kasalanan. Talagang, whether you like it or not, darating na ang judgment. Walang makaka-expose sa atin kundi ang Holy Spirit. Kahit sa ating mga politician, expose yan sila. Kaya nga tayo, manalangin tayo na one by one, kahit man lang, pa last hour na, may mga politician kayong ma-influence ng pananampalataya ninyo para maligtas sila. Ang iba dyan, hindi nila alam na nandun, nababalot na sila ng impyerno dahil sa kanilang pagnanakaw, corruption, and everything. Politics is politics. Kaya nga, lagi kong sinasabi sa inyo, you have to have a different from all those people. And by the last minute, sabi ng Lord, huwag kang matakot, ipapakita ko sa iyo kung paano ko i-judge ang mga wicked. To your right, to your left. They all die. Palakpakan natin ang Lord. At kung binabati lang ninyo ang mga kaibigan ninyo, anong ginagawa ninyo na nakakahigit pa sa iba? Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos? Yung mga, I love you, sister, to death. Nakatingin kayo sa akin na wala kayong ginagawa. Talagang ang bubuti ninyo. So, we need not to be plastic. We need to be true. In other words, hindi tayo dito baloney Christian sa BCF. Talagang galit ako sa mga plastic. Gusto ko puro. Dahil namatay si Jesus para maging puro ka, hindi para maging plastic ka. Come on! I hate gossips. Kaya dito, na-notice ninyo sa BCF. Ayoko makarinig ng kung sino-sino ang pinag-uusapan ninyo. I want you to talk God. Pagpasok sa simbahan, si Lord agad ang kausap. Na-notice niya? O hindi dapat palakpakan nyo. Sapagkat bahay ito ng Diyos. Hindi ito bahay ng barbershop o coffee shop. Ayokong pag-usapan ninyo yung mga buhay ng mga buhay. Pag-usapan yung buhay nyo. Usapan nyo si Lord. It's the house of God, the house of bread. No hades can prevail. Kaya patay ka pag chismosa ka dito. Talagang hindi ka makatagal. Palakpak. Ephesians 2:10. Ito na pala yung last. Akala ko may last pa. Nilikha tayo ng Diyos. Tandaan mo, nilikha ka ng Diyos. Ni-recreate ka ng Diyos. Na-create ka na. Because of kasalanan, na-deform ka. Imbis na anghel ka, uod. Diba? So nilikha tayo ng Diyos sa pakikipag-isa natin kay Kristo. Pakikipag-isa ba? Pag-marry. Dahil kapag tinanggap mo si Jesus, papasok siya, siya yung tunay mong asawa. Pakikisa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y tinalaga na ng Diyos na gawin natin. Kapag gumagawa tayo ng kabutihan, your kapitbahay, manunotice nilang ibang klase ka. At hindi ako naniniwala hindi magdami ang mga tao sa simbahan natin. Problema lang, dala kayo ng pagkain doon, kayo din kakain. At hindi nila nakikita ang Jesus sa inyo. Kayo din ang gumaganon. We go there, dahil extend, outreach, hindi enrich. Look at your neighbor, hindi tayo enrich.
Outreach tayo. Yung dapat kainin natin, ipakain natin sa iba para makilala tayo na tayo nga ay tunay na anak ng Diyos. Kung ako sa inyo, kumain kayo ng marami bago kayo pupunta sa church. Wala namang masama kung makikikain tayo, pero hindi yun nauna ka pa. Wala kang pakialam sa mga tao. You reach out people. Madali lang. Kapag ang tao, relasyon ang dinala mo sa church, hindi pwedeng hindi sila. Kaya tingnan mo yung iba, ang tagal-tagal nang nawala. Hinahanap-hanap nila yung church na to dahil nakaramdam sila ng relasyon, hindi religion. And you go to church, lahat ng mga taong nagsisimba, lagay nyo sa pangalan. Araw-araw kasama nyo na yan. Bukang bibig nyo yan sila. Hindi yung pagbalik ninyo, tatatlo na lang yung tao, wala kayong pakialam, basta lang kayo mag-preach ng ganon. Ako, sabi ko, hindi ako pwedeng mag-preach na kayo lang. So I want you to go out. Nakita nyo yan? Anong reason mayroon tayong mga home churches kung ganyan tayo na tayo-tayo din. Tayo-tayo din ang kakain, tayo-tayo din. Nakakahiya kay Lord. Nandito na tayo. You have to make disciples. So I want to share to you, napakita ko naman, ilang taon ko na yan pinapakita. Hindi ako sanay na magpipreach ako ng tatlong tao. Kasamahan pa natin sa church. Ito nang pupunta ako, Pastora, nasabihan na namin, mga iglesia ni Kristo na yan, talagang pupuntahan ko. Dahil alam ko, kilala ko kung sino ang Diyos ko. Eh, nung nasa Overcomer kami, hindi, magsunod lang daw sila, Pastora, hindi ako papayag. Ayoko mag-preach ng walang kakain ng puto, kundi ang BCF lang din. Make an effort. Love is an effort. Love is an effort. Love is action. Na doon sa Maybo, talagang pasukin ko ang mga bahay nila. Aside sa sila, inutusan ko talagang papasukin ko. Meron pa doon, Pastora, hindi kami, sige lang, Pastora, thank you. Ito, kumakain kami. Sabi ko, hindi pagkain ang dala namin, si Duwata. At kung may kailangan kay Duwata, huwag kayong tumawag. Yung asawa bumaba. May salita. Sometimes you need to hurt people. Sometimes I need to hurt you, to shake you off. Mukhang ayaw pumalakpak, di wag. Kailangan kung anak mo ba, kailangan minsan masaktan para makagising. Yung wala ka man lang gawin, ano mangyayari sa grupo mo? Kung dala mo sila sa iyong salvation, hindi mo kayang tingnan lang yung mga taong nag-iglesia na ni Kristo. Ano ba yan? Wala akong pakialam, sabi ko kung iglesia kayo ni Kristo, ano kayo? Si Duwata. Wala ba kayong Duwata? Mayroon, Pastora. Dito, kakain tayo, imbitado kayo ni Duwata. Naintindihan nyo ba? I believe the Holy Spirit will be with you. Kaya nga pag dumaan ako, kahit yung tao dyan sa harap ng church, sabi ko, mamaya matako nyo yung kamay nyo, akyat, magsimba muna tayo. Sometimes you need to, doon mo malaman kung may authority ka And later, you found them nandoon. Pastora, may nito kami, ganito, hindi kami maka-attend. Dalhin ang lahat ng nito. God has a solution. Bintahan niyo ako ng nito, ikaw hindi ka pa nagbinta sa akin, bintahan mo ako ng nito mo. Marami ba akong pera? Ang Diyos ang pinapakinggan ko. And God will provide. Yung mga kasamahan ko ang bibili. Naintindihan niyo ba? Gawin nyo ang magagawa nyo. Yun ang ibig sabihin ng love. Ang love is, kung may anak ka, gawin mo ang kaya mong gawin para ma-express mo ang love sa assignment mo. Come on. Ay,
kami dito kami sa BCF, ano kami, okay kami, nagbago kami, train kami. Ganyan pa ang sasabihin niyo sa mga tao. Pero hindi nakikita. Where were you nung walang nagbantay sa akin sa ospital? Saan ka nung kailangan ko ng bigas? Nasaan ka nung ako ay walang kasama sa bahay at ako ay bagong panganak, wala man lang sumama sa akin? Are you the real church? May concern tayo. Hindi ako maniwala kapag may concern ka sa mga tao, isang sabi mo lang, sasama sila sa'yo kasi nakita nila sa'yo si Jesus. Are you blessed tonight? Love! Sabihin mo sa katabi, may pag-ibig ka na ngayon. Kaya hindi pwedeng walang hindi pwede. Lahat pwede sa love na to. Amen. Kahit itong mag-asawang ito, minsan wala sila. But minsan lang ako makapagsabi sa kanila, just keep on loving God. At ang Diyos nang bahala sa inyo. Makasalita ka lang kahit kunti lang. Pero kahit ang haba ng salita mo, hindi naman makita si Jesus sa'yo, wala. Kapag nandyan si Jesus sa'yo, isang salita lang, ang mga tao, talagang susunod sila, hindi sa'yo, kay Jesus. So do you love God now? What love is not? Ano bang hindi sa love ng Diyos? Yung self-centeredness. Wala mga bata. Wala talaga mga bata. Pastor, hindi yan sila nagasimba dyan sa may. Tawagin mo mga bata. Ikaw, bigyan kita ng 2 pesos. Kuha ka ng ano? Puno! Bakit tayo mo ibigay yung 2 pesos mo? Kahit 5 pesos pa, basta mapuno yung mga bata. Ganon din sa overcomer. Hindi sumama yung mga nanay. Yung mga bata, nakita nila, nandun na, kinausap ko ang mga bata. BBS kayo? Opo, pastora. Hindi na napaluak ng ating mga home churches. Nakalimutan nila, do you pray, children? Nakalimutan na nila. Sapagat walang leader na nag-ano. Noong nandun ako sa taas, pinalinya ko ang mga bata sa Maybo. Bago ka mag-start, pinakita ko naman sa inyo ang sample dito. Situate ng mga bata, taking good care sila. Kasi nakatingin si Jesus. Sabi ko sa mga bata, yung mga liliit, how do you pray? Alam pa nila, alala nila. Marunong ba mag-English ang taga Maybo? Hindi. I raise my hand. Ayan. Sabi ni Pastor Aying, ay, marunong pala mga bata, Pastora, mag-pray, no? Kita mo, pati si Aying nakalimutan, may BBS. Dahil kapag tayo dala natin ang pag-ibig ng Diyos, ang lahat-lahat nandyan na. Papakita ng Diyos sa iyo kung sino ang nangangailangan ng pag-ibig. Pag-ibig. Hawakan mo yung katabi mo. Ayan. Hindi yung, hello, ganun lang. I-discern mo rin. I-practice mo yung discernment mo. And na-discern ko yung babae dun sa Exodus, ay sa overcomer. Nakaganon lang. Kunin mo yung bigas mo kay Helen, disciple ko yan. Sabi ni Helen, pastora, pastora. Yung ganon niya buong service. Bigas lang. Gawin mo lahat ang magagawa mo. Siyempre, hindi naman lahat bigyan mo. I-discern mo kung anong need ng tao mo. 30 people, napakaliit. Kayang-kaya mo exercise ang discerning mo dahil ang love ng Lord. Kapag puno ka ng love, talagang kahit hindi mo alam, ipapaalam ng Diyos sa iyo, oy, nandyan ang love ko sa iyo. I-extend mo yan sa taong yan. Huwag kayong bigay ng bigas. Mag-discern kayo para maggamit ninyo yung regalo ng Diyos sa inyo. Huwag naman kayong ganun. Open lang. God will protect. Can you imagine? Lahat ng mga
Nito nila, dali nila, ibenta nila sa akin, marami ba akong pera? Wala. Hindi naman ako ipahiya ng Lord. Nung nandun na lahat, ibibenta nila, para lang maka-disciple kayo. I realize I'm buying souls. I'm not buying nito, I'm buying souls. Nandun na, bayaran na. Siyempre, alam ng Diyos kung magkano lang ang laman ng wallet ko. Sabi naman niyang kasama natin, Pastor, may 2,000 ako dito. Good. Ikaw, may 1,000 ka. Bilhin natin lahat yan. Siyempre yung security nila, na next time hindi na sila kung saan pupunta. Dahil alam nila, si Jesus ang bibili ng kanilang nito, uunahin nila. Mga 1 month lang, I believe, na sila ay mapuruhan, ma-disciple, sila din ay mga tao ng pag-ibig ng Diyos. Our target is to plant love to them. By all means, gagawa tayo ng paraan para masidlan sila ng pag-ibig, para ang buhay nila ay hindi na pareho ng dati. Love cost you something. Hindi pwedeng mag-love, love, love, love ka lang na wala kang gagawin. Cost you money, cost you time, cost you prayer and concern. Ganun ang love ng Father. And mind you, sabi ng Lord, if you do that, I will love you more. More and more. Shall we all stand? Nilikha tayo ng Diyos, last word ng Diyos, at makikipag-isa na natin kay Kristo, binigyan niya tayo ng bagong buhay. Sabihin mo nga sa katabi mo, wala ka pang bagong buhay, brother. May bagong damit ka lang. Bagong buhay. Ano ba ang bagong buhay natin? Taliwas sa buhay natin noon. Para gumawa tayo ng kabutihan. Hindi tayo mabuti. But because Jesus na sinasamahan natin, natural lang sa atin ang maging mabuti. Dahil ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. God is good all the time. Hindi tayo all the time good. Pero kapag naalala natin na ang Diyos na sa atin na pwede nating all the time ang ating goodness. Ang paggawa ng kabutihan ay tinalaga ng Diyos na gawin nating lahat bilang anak ng Diyos. Ito yung pagkakaiba natin sa lahat ng mga tao dito sa lupa. Look at your neighbor, may pagkaiba ka. Anak ka ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo. Iniibig tayo ng Diyos para mag-ibigan tayo. Can you imagine? Binigyan niya tayo ng pag-ibig para ma-enjoy natin ang pag-ibig. Kaya utusan kang ibigin mo yung kapitbahay mo para mag-spread ang pag-ibig ko at makareceive ka ng seguridad. Dahil parang swimming pool, kung lahat ng tao ay nataniman ng pag-ibig, kung ang inyong community ay community ng pag-ibig, hindi LGBT. May titano yan. Kapag ang pag-ibig ng Diyos ang ating lahat, pinauso dito sa Corona dahil walang corrupt, wala mga plastic na politician na tuwing eleksyon lang mag-hi, hello. Hindi ko sinabing lahat. Meron kaming kilalang isa, mayor ng Tantangan, talagang may eleksyon, walang eleksyon, the same siya. Kaya magbayanihan tayo sa Greenfield sa Sabado. Prepare the church. Imbitahin natin ang mayor upang makaramdam naman ng lift up ang mga taga-Tantangan. Hindi naman tayo taga-roon. Ang atin, gusto nating maramdaman nila ang naramdaman natin bilang anak ng Diyos na walang imposible kapag anak ka na ng Diyos. Maglinis tayo, i-prepare natin. Lahat ng mga tao doon, kahit hindi nagsisimba, imbitahin. Para tayo
Walang makakagawa ng mabuti. Hindi si pastora lang ang makagagawa ng mabuti. Kapag lahat tayo gumawa, walang imposible. Amen? Okay, lift up your hands, close your eyes, imagine your assignment. Mangarap kayo. Ang Diyos ay puno ng pangarap. And if your love covers the sin of those people na under sa inyo, talagang makikita nyo ang anointing ng Diyos ay magpo-flow like a river. It's going to restore people, refresh people, forgive people, and they will never be the same again dahil sa inyong mga assignment. Salamat sa mga leaders. I trained you because I want you to be excellent. My calling is to mature you. Ang calling ni Pastora ay para mag-mature tayong lahat. Dahil sa mature Christian niya lang binigay ang kapangyarihan. I want you to enjoy your power and authority in the name of Jesus. At dahil tayo ay tinitraining dito upang maging anak ng Diyos, lagusan ng kanyang kapangyarihan, I tell you, you will enjoy. Kayo mismo ang mag-enjoy ng kapangyarihan na meron kayo. You can lay hands to the sick and the sick will be healed. You can speak out the word and the word will come to pass. That's the authority that God is installing to each and every one of you. Kaya lang, kailangan natin ng training, tanggalin ang dapat tanggalin. Maging katulad tayo ni Jesus. Siya ay mabuti, hindi tayo mabuti. Iti-training natin ang mga sarili nating maging mabuti din tayo upang lahat ng nakay Kristo ay mapasa atin. Hallelujah! Maraming salamat, Lord. The anointing is flowing like a river. Mighty river of God is here tonight. Overflowing. Overflowing. The anointing of God, the Spirit of the Lord is upon us. And the mighty river of God is in our hearts. Allow it to flow. Allow it to flow tonight. There's a mighty river flowing in your heart. The love of God continually be like a river flowing. So kahit saan man mga dry ay mababasa ng pag-ibig dahil sa inyo. Dahil nandyan na ang pipe ng Lord sa puso natin. Wala tayong pride. Wala na tayong mga bagay na nakakahinder ng mighty river ng Diyos. He wanted to flow through your life. Allow Him tonight, full of passion, full of power, full of glory, na nandyan na sa puso ninyo. Just believe. Open your mouth every day and let it flow for other people. Hallelujah. O Rabashikaraya Rabashanda. Dito na tayo. As you receive the power, continue. Feel the mighty river inside your heart. Amen. I want you to join us. There is love inside your heart. There's a mighty river flowing. There's a mighty river Believe. It's the Holy Spirit. Let the love of God flow. Join us. and it's full of passion, full of power, full of glory. Receive kayo ng fullness ng Full Lord of tonight. grace. Receive it. Yes, Full Lord. of grace. Full of power. Lord, please let your passion, Jesus is your let fullness. your power, let your glory fill this land. Lord, we invite your presence right here. Remember this. Holy Spirit, The love of God. welcome Jesus' love never in fails. this place. Jesus' love never stops. Right here in this place. It's flowing like a river. Lord, please let your will be done. Let your will be done. Be Right passionate. here on earth as it is in heaven. Lord, we're asking you. We come You boldly realize how before your important you throne. are.
chose you to put this mighty river Yes, Lord. for other people. Feel this flame. Mighty river. Oh, mighty river. Coming like a flood. Mighty river. Oh, mighty river. Feel this flame. Mighty river. Harabababashikeriarabashanta. The power of the Holy Ghost Oh, yeah. goes through the live stream. The mighty river inside your heart Feel this place. will heal your sickness from the top of your head to the sole of your feet. They never stop. This overflowing river. Harabababash. Come feel this place. This is the place of the mighty river. Let that be your prayer tonight. Oh, Jesus. Father, Lord, we are here tonight to worship you in spirit Worship and in Him in truth. spirit and in truth. Father, we ask that You you would will fill us with discover your there is passion. rest. Father, send your glory. Come unto me, all of you who are heavily laden, Let your power, and I'll give you rest. let your awesome power sweep over us. Those who are weary, come here in this altar. Oh Lord, yeah, yeah, yeah. Lord, please let your passion, Lord, please Worship let the Lord. your Come on. power, let your power fill this place. Fill this place. Oh Father, fill us with your passion, send your glory, let your Feel power this passion. I want you to feel the presence of the Holy fill this Spirit. flame. If this is the place of God, Just worship Him. Yes, yes. quiet. Lord, please let your passion, let your power, let your glory. Relax. The Holy Spirit is Lord, in please control. let your passion, Come on, come down. Let your power. I want you to feel this let your anointing. glory Oil, please. Fill Fill this this place. Even the live streamer, Go ahead and thank Him tonight I want you to for feel being the here. Go ahead power. and worship Him. Wherever you Thank are, you, you Lord. might be in your room. Feel the presence of God that brings healing. Thank you, Lord Jesus. Continue to worship God. Continue to worship God. The Holy Ghost, fire,